Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon live. At nagpa-vlog po kay Janice. Kung naalaala po niyo yung nating bata na nabigyan natin ng tulong. Pasala natin sa bundok ng mahirap ang daan. Pinupuntahan natin. Ito po ngayon ay real talk po kami at nandito sa bahay ngayon na masyal ng mabutan ng tulong at mabigyan ng kunting makakaya natin, no? Ating mga kaya. Ito pong interview ito parang ito kung ano po ang kanyang pangarap sa buhay para po matutulungan natin ang tuloy-tuloy sa kanyang pag-aaral. At sana po marami pong makapagpansin, pagbigay pansin po sa aking ginagawa ni Jiggy Bara, pagbibigay ng support sa mga batang walang-wala po sa buhay. Sana po makapansin ng ating gobyerno at sino man po yung may mga puso kung gustong tumulong kay Janice na gusto pong makapagtapos sa pag-aaral ngunit wala pong kakayahan na makapagtapos. Isa pong iniwan ng tatay, walang magulang, ang nanay lang at wala rin trabaho yung nanay niya. No, nagtinda-tinda lang ng ano-ano. Ay kung wala namang may tinda, wala po talagang kita. Wala po talagang nakukuha. Hirap na hirap po talaga ang buhay. Gusto natin tulungan ng ating makakayanan pero kapos din po talaga ako at sana po may makapagbigay pansin sa aming pag-vlog Christian TV and Jiggy Bara. Marami po sanang tumulong sa aming charity vlog ni Jiggy Bara. Sana hindi nyo kami pabayaan at matulungan natin si Janice. Nahangan po natin matutulungan lahat, hindi lang si Janice. Ito po ay part 5 na po yata ito. Kung hindi ko nagkamali, part 6 o part 5. Part 5 na po ating interview kay Janice nung bata. Nung una nating vlog, no? Nung buwan na ng December o January. O Janice, kumusta naman ang buhay mo? Okay lang. Ano bang pangarap mo sa buhay? Ano pangarap mo sa buhay? Masal ka lang na matutulungan ka namin kayo at may mga tao gustong tumulong sa atin, no? Makapagbigay ng pansin at matutulungan ka para makapagtapos ka sa pangarap mo. Bakit sana pa tatay mo ngayon? Nasa ano po, sa tupid. Hindi ba nagbibigay ng suporta? Hindi po. Yeah, wala rin. Yung mga tatay ni Janice, sana yung mapansin nyo. Sir, sana bigyan nyo naman ng suporta yung anak nyo. Dahil kinder pa po inabot, 9 years na lang. 9 years na po siya. Ang layo na po ng agwat at marami na pong taon ang kanyang sinayang dahil po sa lipitan na hindi mo lang nyo na pamansin ang sarili yung anak na matulungan man lang siya. Babae pa naman ito at kailangan talaga ng kandungan ng isang magulang. Tapos ano pa bang anong kailan ba ang gusto mo pasukan? Kailan pasukan nyo? Hindi ko po ano. So, sa sunod pasukan nyo, 9 years ka, grade 1 ka na. Pumasa ka ba? Nung kinder ka, pumasa ka? Ano bang grade mo? Nakita mo bang grade mo? Hindi mo nakita ang card mo? Nakaiwan po po hindi pa binibigay. Bakit hindi binigay?
ko po alam. Baka ano pa, baka may bayaran pa. Di ba nagbayad sa mama mo sa school? Baka may utang kayo dyan sa school, kaya hindi pa binigay card. Ito po yung bata na gusto po natin tulungan hanggang natin makatapos kanyang pag-aaral. Kung hindi nga po makapagtapos ng pag-aaral, kasi paano po, makabigyan po sila ng tulong ng pinansyal dahil po sa hirap ng buhay ng kanyang mga magulang. Hirap din po ako, kaya kailangan po ng tulong ng mga puso kung gustong tumulong kay Janice. Tanong po ay hindi tayo magsawa sa pagbigay ng tulong kay Janice. Dahil na-umpisahan ko po ito, kailangan po tapusin talaga. At kasama ko po dito si Ziggy Bara, na ngayon busy na po talaga rin si Ziggy Bara, hindi ko na po siya masyadong makasama. Busy na po siya sa kanyang future. So, mas paano, paminsan-minsan na po ako makapag-vlog dahil wala po akong budget. Hindi pa naman ako kumita sa YouTube, wala pa naman akong sweldo sa YouTube, at wala pa rin naman akong maraming subscriber at views. At mga sponsor, hindi pa po tayo nagkaroon ng maraming sponsor. Ay nasahan ko lang po dito yung sweldo ko na bilang isang family driver, yun na po ang pinagkukunan ko para makatulong po ako ng mas paano kay Janice. Kaya madalang po ang pagbibigay ko ng vlog kay Janice dahil wala po tayo ngayon, gipit po tayo. Hindi pa po tayo nagkaroon ng kita sa YouTube. Hindi po tayo nagkaroon ng sweldo. Wala po tayong pera sa YouTube. Sweldo pa lang tayo umaasa sa sweldo ko buwan-buwan. Siyempre po, mayroon din po ako pangailangan. Kaya po, kung ano na po yung excess na pinagsikapan ko para makatulong kay Janice, talaga naman po ginawa ko. Kaya mayroon talaga pong gipit talaga. Sobra. Mayroon din akong bayaran. Hinihiling ko po yung tulong nyo. Mga may pusong makatao, makabayan, at sana samahan nyo ako at matulungan nyo ang Chris TV sa pagbibigay ng support kay Janice at makapag-aral siya ng maayos, no? At maging sa iba pa na ating pang matutulungan sa balang araw. At yun po, wala po akong ibang masasandalan kundi ang mga taong may gustong tumulong sa amin, sa aming vlog ni Ziggy Bara, na sana matutulungan nyo kami. Marami namang mga mayaman dyan na may mga pusong may mabuting kalooban. Sana po ay nadal po kayo sa amin at hindi nyo kami babayaan at handa po kayong tumulong sa amin at maasahan po ninyo ang mga tulong nyo ay ito po yung nakarating sa paroonan ng ating matutulungang tao saan mang sulok po dito sa ating bansa. Sana po inyong pakinggan ng mga dasal namin na sana sa awa ng Diyos makarating sa inyo to, makarating din sa amin ang tulong nyo na ibibigay natin kay Janice. Wala po talaga ako, kapos talaga ako. Saan po ako nangihiram, kapag vlog na po ako at makapagbigay lang po sa ating mga tutulungan tao, sa ating matutulungan.
Hinihiram ko po yung mga pinambili ko ng bigas, groceries, yung mga inaabot natin ng cash kay Janice, hinihiram ko po yung pera na yan. Kung saan ako naman natin na para makapagbigay ako kay Janice. Marami na po tayong gusto matutunan na gustong rin balikan yung mga nagdaan pa nating mga vlog, gusto ko po balikan pero wala pa po tayong budget para sila aking balikan, no? Kaya talaga namang naghahanap po ng time at kung sino po yung gustong tumulong, time na para magkaroon naman ng pera, para makapag-vlog po sila, para mapuntahan sila ulit yung mga dati kong vlog na nataragdagan ko na rin po hindi puntahan na ko na po ito aking budget. O Janice, manawagan ka sa mga natin, mga viewers natin, mga followers natin, manawagan ka. Habaan mo yung panawagan mo. Anong gusto mo? Manawagan ka para makamabigay ka ng punting tulong. Kamaya, ano talaga? Sana po matulungan niyo kami. Umarap ka. Sana po matulungan ka sa iyong pangarap mo na gusto mo makapagtapos sa iyong pag-aaral na iniiwan ng tatay, no? Hindi binigyan ng suporta ng magulang. At yung nanay mo naman, wala rin trabaho, hindi maglako-lako. Wala ng mga gulay-gulay. Wala namang ganong bibili ng mga gulay-gulay kasi nasa bundok naman tayo at marami naman din makukuha mga gulay-gulay dito. Yung mga tulungan tayo para makapag-aral ka at makatira ka dito sa malapit. Ang layo na nilalakad mo mula sa school. Grabe. Ang nilalakad po ng batang ito mula sa school hanggang sa bahay niya, 70 pesos isang biyahe sa tricycle. Isang uwi lang po yon. Ay dalawang umaga at hapon po, so 140. Wala na nga siya pambaon araw-araw. Sa pamasahe pa kaya. Kaya nilalakad po niya mula bahay hanggang sa school. Sa pagkakalam po, napakalayo po talaga. Ang layo po na sa mga, kung maalaala niyo, Cruising Pasay. Yan po ang layo siguro. Cruising Pasay po ang layo. Kung hindi po Cruising Pasay, siguro Makati Pasay yan, mga ganyan. O yan, mga Makati Pasay. Pero hindi na po talaga. Malayo na po yan para sa kanya. Sa araw-araw, hapon, umaga. Tapos wala pong baon. Nahiya nga raw siya humarap sa mga klase niya kapag nagkaroon ng recess, yung oras ng recess. Hindi nga raw siya kasi naglalaway po siya, nangutom siya, wala siyang baon na pera, wala rin siyang baon na pagkain. Nahiya nga daw po siyang sumama sa mga klase niya. Sabi ko, sige, tuloy lang. Yan ang payo ko kanya, tuloy lang. Lumaban ka lang, tuloy-tuloy yung paan mo, huwag ka na mawala ng pag-asa. Kasi dati din naman ang araw na lahat-lahat naman tayo magkakaroon ng ginawa. Sa mahalaga magsikap lang at magtiwala sa Panginoon. Yan serious lang sa pag-aaral mo. Diskarte. Ayan po, healing namin sa inyo. Diskarte lang. At saka, huwag masyadong mag-emotional sa mga nangyayari sa buhay. Bata ka pa. Huwag ka masyadong, for example, yung mama mo, kung gusto niya magtrabaho ka. Huwag kang maghanap sa kanya masyado kasi pag ganyan kasi, hindi ka maiwan-iwanan ng mama pag ganyan hanapin mo siya. Kailangan mamuhay ka ng mamuhay ka ng parang nag-iisa ka sa mundo. Wala kang parang independent. Mamuhay ka ng independent. Kasi kung mamuhay ka ng iniisip mo sila, mag-alanganin ang isip mo. Kailan mamuhay ka yung kahit wala sila, mabuhay ka. Yan ang gawin mo, kahit wala sila, mabuhay ka. Huwag kang magbamamamang kasi isa rin yan sa nakakahadlang sa pag-aaral mo kasi gusto mo nasa tabi lagi ang mama mo. Malaki rin yan sa mga hadlang
para makatapos ka. Kailangan independent ka. At working student, hard working, hard children, hard student, like that, ganun. Yan ang ano mo. Yan ang gusto mong yan ang gusto kong maging gawin mo para hindi ka wala yung boring-boring. Kailangan talagang mag-independent ka dahil wala talaga tayo, lagi tayong maasa sa mga tumutulong sa atin. Nandyan kami. Pero kailangan natin din na magpakita rin tayo ng gilas at magandang para masayahan naman sa atin yung mga tumutulong sa atin. Magpapakita tayo na lakas ng loob at hindi natin masayang yung mga tulong nila. Magpapakita tayo ng kanila ng magandang ugali, yan ang mahalaga dyan magandang ugali. Ipakita natin sa mga tumutulong sa atin na hindi sila magsisisi sa kanilang pagtulong dahil ikaw rin mismo ay gumagawa rin, tinutulungan mo rin yung sarili mo, hindi mo rin pinabayaan ang sarili mo. Ganun, kailangan din natin na ang tumutulong sa atin, maipakita rin natin sa kanila na hindi sila nagkamali sa pagtulong sa atin dahil tayo rin ay may sarili din, nagsisikap din tayo. Hindi rin nila masayang ang kanilang tulong sa atin. Ikaw, bata ka pa, sikapin mo yung mag-aral mo. Now, ano pa, hingi pa. Sabihin mo, sa lahat ng mga tumutulong sa akin, maraming salamat po. Lakasan mo para marinig nila. Maraming salamat po sa tumutulong sa akin. Okay. Tuloy pa. Pamamula ng pag-asa. Basta magpakabuting anak ka lang. Magpakabuting anak ka, magpakabuting tao ka, huwag kang manlamang kapwa mo. Marunong ka tumanggap ng kabiguan, marunong ka tumanggap ng lahat. Ano man dapat tanggapin. Kung hindi para sa atin, hindi sa atin. Ganyan. Sige po, maraming po salamat sa short video namin ginawa ni Janice. Sana po inyo mapakinggan. Mapansin niyo po ang aming kahilingan na itong batang ito ay ating matutulungan sa awa ng Diyos. Sana po magpapibigay pansin itong ginagawa namin ni Jiki Bara kasama ng MTV naway pagpalain tayo ng buong may kapal. Sana po may mga taong pusong mamon na tumutulong sa amin, akan tumulong sa amin at tumutulong kay Janice. Sana po inyo mapakinggan itong aming ginagawa ni Jiki Bara na makapagbigay pansin po sa mga gustong tumulong kay Janice. Sa gusto mga tumutulong kay Janice, sana po ay maaasahan po namin at lubos umaasa. Basta po. Maraming po salamat sa inyo. Sa inyong walang sawang pagbigay suporta sa Chris MTV and Jiki Bara TV. Naway pagpapalain po tayo ng buong may kapal. At maraming po. Salamat sa muli po sa inyong lahat. Ito po yung bata, si Janice. Isa sa mga tinutulungan natin nung umpisa pa lang na idol na si Coco Martin. Coco Martin, yung sana mapansin mo yung batang ito na isa sa mga uma-idol sa'yo, Coco Martin. Tulungan nyo kami, tulungan itong batang ito na mabigyan ng magagandang ginawa mo na ng konti sa buhay. Walang bahay, walang sariling bahay. Iniiwan ng tatay. Walang trabaho ng nanay. Napakahirap po ang buhay talaga. Hindi ko nang po kaya po sagutin ang lahat. Ako po isang pamilya driver lang.
At wala pa po tayong kita sa YouTube, wala pa tayong sponsor. Kaya ang vlog ko po, talagang madalang dahil po wala po akong budget. Kaya po sa mga magandang may kalooban dyan, magandang kalooban, ating mga mayaman na kababayan, mga kalidiis, o mga sana po mabigyan nyo ng pansin ang aming kahilingan. At sana po matulungan nyo ang batang ito, si Janice, na isa sa ating mga tinutulungan noon hanggang ngayon. Maraming po salamat sa inyo at sa inyong walang sawang pagbigay suporta sa amin, Chris MTV, Angie Guevara TV, Charity Vlog. O Janice, mapalam ka sa ating mga followers. Patuloy na salamat sa mga dating na biyaya sa atin, awan ng Diyos. Okay, salamat na Janice. Salamat po. Lakasan mo. Salamat po Sa inyong lahat. sa inyong lahat. Okay po, ito nga yung natin short video. God bless po sa inyong lahat dyan. Shout out po sa Renaissance Tower, ay Romel, at sa mga ating mga bigating gwardiya dyan sa magigiting gwardiya dyan sa Renaissance Tower, Pasig City. O dyan sa may Dubuskula. Shout out po sa inyo lahat dyan, sa may Dubuskula, mga magigiting nating gwardiya, no? At dyan po sa Hinapong Gamay, mga sensorilities, shout out po sa inyo lahat dyan. So, sa may Davao, Tagum, Davao City, shout out po sa inyo lahat dyan. O sa ating mga kadidiis sa iba-ibang bansa, no? Saan man kayo ngayon sa sulok ng mundo, magandang umaga po sa inyo dyan. At sa ibang lugar man, magandang gabi po sa inyo lahat. Chris MTV, Angie Guevara TV, and Janice na ating tinutulungan. Hanggang ngayon, sana po inyo mapansin at makatutulungan pa natin ito sa susunod pang mga panahon, no? Walang tigil. At sana mabigyan ng pansin si Janice, ang batang inodolo siya ay Coco Martin, at sana ay magbigyan ng pansin at tutulungan natin ang batang ito na makapagtapos sa kanyang pag-aaral someday. Okay po, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Thank you. God bless. I love you all. Si Ma'am Susan. Shout out po, Ma'am Susan. Shout out po sa inyo, Ma'am. God bless po sa inyong lahat. Mga kalidiis, Kalabra Cards. Good morning. Bye-bye. Love you.